Bukas na po ang Strait of Hormuz sa lahat ng mga bansa maliban sa Amerika at Israel. Ayon po sa Iranian Foreign Ministry, marami daw pong barko raw ang ayaw dumaan sa Hormuz dahil sa banta sa seguridad na wala naman daw kinalaman ang Iran. Una nga pong sinabi ng Amerika na magsasani puwersa ang ilang mga bansa at magpapadala po ng mga barkong pandigma para manatiling bukas at ligtas ang Strait of Hormuz. Dati rin po nagbabala ang Iran na bobombahin ang anumang barkong daraan sa Strait of Hormuz, pero iginiit nilang maaring dumaan daw ang kahit anong barko sa Strait of Hormuz basta lamang daw hindi pag-aari ng kanilang mga kalaban. Mahalaga ang naturang lagusan dahil dito dumadaan ang higit 20% ng supply ng langis para sa buong mundo. Samantala, epektibo na po simula ngayong araw ang panibagong bugso ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Naku po, ito na nga higit 20 pesos ang itataas sa diesel, halos 17 pesos naman po sa gasolina habang 9 pesos sa kerosene. Sa tansya po ng Department of Energy, sisipa po sa higit 100 piso ang kada litro ng diesel. Kaya naman ang ilang motorista humabol na sa pagpapagasolina kahapon at kagabi. May ilang bumili rin ng gasolina at pinalagay sa galon. Epektibo po ang panibagong taas presyo kaninang alas 6 ng umaga. Ngayon po daw aarangkada ang pamamahagi po naman ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD sa mga apektadong driver na labis daw po na naapektuhan sa pagsipa ng halaga ng petrolyo. Tinatayang aabot sa 139,000 na mga tsuper ng tricycle sa Metro Manila ang unang makakatanggap ng ayuda ngayong araw. 30 payout centers ang ilalagay ng DSWD sa 17 LGU sa NCR para mamahagi po ng cash aid. Ayon na rin daw makaabala pa ng DSWD sa pamamasada ng mga driver kaya naka-schedule na kung kailan nila kukunin ang kanilang ayuda. Tanging lisensya po lamang ng tsuper ang kailangan dalhin para makakubra ng ayuda. Inaayos mo naman ang listahan ng mga drivers ng jeep at ilang pang PUVs na bibigyan din daw po ng cash aid. Sa iba pang balita, sumagot na po ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara at hiniling na maibasura ito. Sakto po sa deadline kahapon ang paghain ng 15 pahinang tugon o answer ad cotelum ni VP Sara. Hinihiling nitong ibasura ng Kamara ang 2 reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Wala raw kasi itong pinagkaiba sa articles of impeachment noong taong 2025 na naideklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Nilabag din daw nito ang karapatan sa due process ng Vice-Presidente. Wala rin daw paglalatag ng ultimate facts sa mga reklamo, kaya wala silang maisasagot dito. Wala pang sinasabi ang kampo ng Vice kung dadalhin nila ang issue sa Korte Suprema, pero binatikos na sila ng isa sa mga miyembro ng Justice Committee na si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon. Hindi naman daw kasi sinagot ng tuwira ni VP Sara ang mga alegasyon at tila hinahamon pa nito ang impeachment proceedings sa interpretasyon nito ng due process at ng ultimate facts. Samantala po naman nanatiling mas mataas po ang approval and trust ratings ni Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Marcos Jr. Pero lumiit ang agwat ng kanilang mga grado. Ayon po sa balita sa huling survey nga po ng Pulse Asia, 55% ang approval ratings ni VP Sara nitong Marso ngayong taon. Ito ay mas mababa daw kumpara naman sa pareho pong buwan noong nagdaang taon na nasa 59%. 36% po naman ang mga approve sa performance po ng Pangulo. 11 points po na mas mataas sa 25% niya noong 2025. Halos ganito rin daw po ang galaw sa trust ratings ng dalawang opisyal ng ating pong pamahalaan. Umakyat ng 10 points ang trust ratings po ng Pangulo na ngayon po ay nasa 35%. Habang bumaba naman daw sa 7 points ang kay BP Sara na nasa 54%. Isinagawa po ang latest na Pulse Asia survey sa gitna po ng impeachment complaint na kinakaharap ng bise at ang mga gumugulong na investigasyon tungkol sa flood control scandal. Wala pang pahayag ang palasyo sa latest trust and approval ratings. May pasalamat naman si VP Sara sa mga patuloy na umano'y sumusuporta sa kanya. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.